Ang December 10 of each year ay diniklara ho sa United Nations bilang Human Rights Day. 72 years ago, leaders of nations after World War II, after experiencing the atrocities in Germany or in Europe because of the Nazi occupation and Nazi rule, as well as the atrocities in Asia because of the Japanese occupation. So they all come together and examine ano ba ang naging dahilan itong barbarity, itong massacre, itong Holocaust na nangyari noong World War II, crimes against inhumanity. At dahil po dito ay binuo nila ang tinatawag na Declaration of Human Rights. Ang ibig sabihin po nito ay ang consensus agreement po ng leaders of nations ng civilized world na pagkilala ng human rights. Ito pong human rights na ito ay hindi binigay ng Estado, hindi binigay ng konstitusyon, hindi binigay ng batas, kundi ito ay kinikilala bilang bahagi ng kanyang pagkatao, ng kanyang dignidad. Ito flows from the dignity of the person. At itong human rights na po ito ay inalienable. Hindi pwede pong alisin. Hindi pwedeng ilagay, sabihin natin, na bawal sa batas. Kaya po dahil doon ang lahat ng pumirma po sa Declaration of Human Rights ay naging bahagi ng kanilang konstitusyon at naging bahagi din ng kanilang batas ang basic human rights. Sapat kung tayo babuo ng bagong world order na nakabase po sa katarungan, sa kalayaan at kapayapaan ay kinikilala ang human rights. Pag ito ay hindi kinalala po, uulitin po natin yung barbarity, yung massacre, yung crimes against inhumanity. Ang ibig sabihin po, ang di pagkilala sa human rights, ang pag-violate ng human rights ay ang pag-violate ng human person at ang pag-violate din po ng rights ng community of nations. Meron nagsasabi, di ba ho, narinig na ho natin na ang human rights ay kinikilala ng lahat, pero raw kinikilala niya yung human person, protection ng human person. Ito po ay isang heresy, isa pong error, sapagkat ang persons, ang kanyang buhay at ang kanyang karapatan ay two faces of the same coin. Hindi magkakaroon po ng buhay kung ang buhay na iyan ay walang karapatan. Karapatan sa kanyang kalayaan, sa kanyang pananampalataya, sa walang pagkatakot, at sa kanyang want. At kinikilala din po yung tinatawag na protection by law. Kaya meron pong rule of law. At meron tayong kinikilalang tribunal, court of law, na doon dapat paratingin kung meron mang krimen na nagawa. Ito po'y bahagi ng tinatawag nating International Covenant na nagpirma nitong Declaration of Human Rights. At ito pa rin ang nagiging basis ng Relationship of Community of Nations. Karamihan po sa lahat ay naging practical na ho, Ang ibig sabihin, ang platform for religious and international relations ay yung utilitarian. Minsan trade, minsan po ay tinatawag na uses ng isa't isa sa isang kanilang good ng bawat isang interest, Ang human rights po ay hindi pwedeng isakripisyo dahil po sa trade, dahil po sabihin natin sa pag-conquer ng isang bansa, sabihin po natin dahil ayaw makriticize. Ang human rights po ay bahagi ng ating pagkatao. Kaya kahit po martial law, kahit anong condition, pag violate mo ang human rights, is violation po ang tinatawag na crimes against humanity. At pag crimes against humanity po, ay kayo uusigin ng community of nation sapagkat you violated
ang pagkatao at ang community of nation. Ipagdiwang ang Human Rights Day sa pagkilala sa ating karapatan bilang tao, may dignidad at merong inalienable rights. Marami pong salamat at magandang umaga sa inyong lahat.